Lumalabas sa pinakabagong mga international media reports na mas lumilinaw ang isang malaking problema ng US sa kasalukuyang gera sa Middle East. Gusto nilang bumuo ng mas malawak na suporta mula sa mga kaalyadong bansa para sa operasyon na magpapabalik ng ligtas na pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Pero maraming allies ang hindi agad sumang-ayon o diretsong tumatanggi. Ang Hormuz ang isa sa pinaka-critical na daanan ng langis sa mundo, kaya habang tumatagal ang disruption, mas tumitindi ang pressure sa United States na hindi pwedeng sila lang ang kikilos, lalo na kung gusto nilang maibalik ang normal na takbo ng oil shipments at mapababa ang panic sa merkado. Sa latest reports, ilang key European allies tulad ng Germany, Spain at Italy ang naiulat na tumanggi sa request ng US para magpadala ng military support o assets para sa Hormuz effort. Ang dahilan na lumalabas, ayaw nilang lumalim ang escalation at may pananaw na kung present na ang US Navy sa area, hindi automatic na kailangan ng additional European naval deployment na pwedeng magmukhang direct entry sa giyera. May iba naman na hindi outright no, pero maingat at conditional ang sagot. Parang posible pero non-combat at dapat de-escalation ang priority. Hindi ibig sabihin na walang pakialam ang allies, pero ang lumalabas ay ayaw nilang maging parte ng mas malawak na giyera. Halimbawa, may pahayag na lumabas na ang UK ay ayaw mahatak sa wider war kahit nakikipag-usap sila sa US at iba pang partners para gumawa ng collective plan na ang focus ay shipping security at pag-iwas sa paglala. Sa madaling salita, gusto nila ng plano pero ayaw nilang mag-commit sa isang direksyon na pwedeng magresulta sa direct combat role. Mas tumitindi pa ang tensyon sa loob ng alliances dahil sa mga pahayag ni President Donald Trump. Sa mga ulat ngayong araw, binalaan niya ang NATO na may very bad future kung hindi tutulong ang allies sa effort na buksan muli ang Hormuz. At binatikos niya ang ilang bansa na nakikinabang sa langis na dumadaan sa strait pero hindi raw nakikibahagi sa burden ng pag-secure nito. May mga ideyang lumabas tulad ng pag-deploy ng European minesweepers or specialized capabilities pero sa ngayon, ang nakikita sa coverage ay limitado pa rin ang aktual na commitments. Bakit mahalaga ito sa mismong gera? Dahil kapag hindi solid ang coalition support, dalawang bagay ang pwedeng mangyari. Una, mas magiging US-centric ang operations, kaya mas mabigat ang gastos, mas mataas ang political backlash sa loob, at mas tumataas ang chance na maging target ang US assets sa retaliation. Pangalawa, mas humihirap ibalik ang confidence ng shipping industry. Kahit sabihin mong kaya ng US mag-escort, kung ang perception ng risk ay sobrang taas at walang broad multinational cover, maraming kumpanya pa rin ang magho-hold o magre-route dahil sa insurance at war risk premiums. At kapag near halt ang shipping, natural na tumataas ang presyo ng langis at nagiging mas volatile ang global markets. Sa kabilang side naman, may lumalabas ding ulat na ang ilang Gulf states mismo ay pinupush ang US na neutralize ang kakayahan ng Iran para sa attacks dahil takot sila na kung hindi tuluyang mababawasan ang strike capability ng Iran, paulit-ulit lang ang disruption at threat sa region. Pero kahit gusto nilang humina ang banta, maingat pa rin ang ilan dahil ayaw nilang maging direct frontline at mas lalo silang tamaan ng retaliation. Kaya ang overall picture, maraming bansa ang gusto ng safety at stability pero hindi lahat handang pumasok sa iisang coalition na maaaring ituring na pakikidigma. May isa pang fresh signal ngayong araw. May report na ang Israel ay nagpapakita ng conditional openness na itigil ang hostilities kung may pagbabago sa stance ng Iran. Sa practical terms, ibig sabihin nito, may pinto pa rin sa diplomacy pero conditional, kaya hindi ito instant ceasefire. Kapag ganito ang messaging, madalas ginagamit ito para magbigay ng pressure sa kabilang side habang nagpapatuloy ang operations.